Tapos sabi ni Obiang sa akin, makikita mo naman kung inaalagaan ko yung mga anak ni Joanna, sabi niya kasi araw-araw mag-update ako sa iyo. Tapos nakita ko hawak-hawak naman niya yung bata, siya nag-aalaga. Sabi ko, magandang araw po mga amigo, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat mga amigo. At eto na naman tayo sa kalsada, araw-araw na lang, sipag lang, sige lang. Ay nako, papunta kami sa sa Palayan, meron kaming aayos. Palayan City, ito po yung capital dati ng Nueva Ecija na ngayon ay Cabanatuan City na. Hindi ako nagkakamali. Correct nyo ako. Ngayong araw po mga amigo ay nako po, alam ko marami nagre-request sa inyo ng video call kay Bambino at sa kanyang kapatid na si Liam. At kahapon po mga amigo ay nakausap ko po sila. At hirap na hirap akong mag-translate. Francis, bonjour, bonsoir. Gumagano-ganon ako. Ano yung ginagawa ko? Dapat dalawang cellphone na hawak. Abay, syempre, gusto ko kasi makausap ng masinsinan yung Kinausap ko ng masinsinan actually yung kapatid ni ni Joanna. Si Obiang. Obiang yung pangalan eh. Una, kausap ko si Bambino. Totoo nga, naalagaan ng mabuti ng kapatid niya si Bambino. Lalaking tao pero galing mag-alaga ng bata. Dahil nga pala, ang nag-alaga nga pala kay Wesley, si Obiang. Sabi ko nga kung nalalaman ko lang Joanna, kung nalalaman ko lang Joanna na yung si Obiang nag-alaga kay Wesley, hindi ko na pinaalagaan kay Raisa yan. Hindi ko na pinaalagaan kay Raisa. Abay, nag-usap kami ng masinsinan kasi una kausap ko si Bambino, kinakamusta ko. Okay naman siya, kumakain na maayos. Tapos ang maganda mga amigo, sinesend sa akin ng kapatid ni Joanna, si Obiang, yung mga binibili niya. Kasi po hindi po yun ang pakiusap ko sa kanya. Sabi ko magiging kampante kami ni Joanna kapag kayo mga binibili mo like yung gatas, diaper at saka yung mga pagkain ng bata isesend mo sa amin. Kahit yung diaper na lang tsaka yung gatas, sabi ko sa kanya ganun. Tubig din, syempre bumibili sila doon. Tsaka kung ano namang gamit. Actually yung mga pinapadala natin sa kanila ay hindi na sila kawawa doon. Talagang napoprovide yung mga needs sila. At sabi ko kay Obiang, hirap ang mag-translate kasi Francis, kung Spanish lang yun, okay pe. Pero may mga words na naiintindihan si Obiang like yung casa, ganyan, Spanish. Pero pag Francis na, inaano ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya, okay na sa akin, basta mag-update ka lang sa akin araw-araw kung kumusta yung mga bata. Kasi si Joanna, ayaw pang umuwi syempre, baka siguro alam talaga niya na maaalagaan na yung bata niya ngayon. Kaya lang ako po kasi madali akong magtiwala. Kagaya dati sabi ko si Raisa napakabait. Tapos meron pang sa subscriber binila siya ng washing machine, di ba? Tapos ending ganun pala ang ugali niya. Minamaltrato niya yung bata. Ang hirap po mga amigo kasi kung saan palipat-lipat yung bata. Kung saan Manila lang, ganun kalapit lang. Hindi po. Halimbawa ang bahay po nila Raisa sa may Mindanao, tapos kukunin po ng taga Luzon, di ba? Yung ticket lang po napakamahal na. Paano pa yung airport mo? Kaya po sabi ko sana maalagaan ng mabuti ni Obiang yung anak ni Joanna. Kaya rin nakausap ko na si Obiang. Sabi ko, Obiang, nakikiusap ako, sabi ko sa kanya ganun, na baka pwedeng alagaan mo mabuti si Bambino at si Liam. Months lang, sabi ko, hanggang nandito si Joanna. Kasi si Joanna gusto ko nang pabalikin dyan. Sabi ko sa kanya, ako lang masusunod. Kaso ayaw ni Joanna na bumalik muna dyan at gusto niya, may mga gusto pa siyang ma-achieve sa buhay. May mga goals siya. Sabi ko sa kanya ganun. Total naman, naalagaan mo si Wesley ng maliit. Kaya baka po pwedeng ikaw na ang bahala. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya okay naman daw. At siya na daw ang bahala. Unang-una pa lang pala, sinabihan na pala ni Obiang si Joanna na magbibigay kay Raisa. Abay,
nalaman ko na grabe pala si Raisa. Paghugas ng plato, una natatakot nakausap ko si Bambino, natatakot siya na baka magalit si Obyang pagka sinabi niya totoo Pero nagsalta na si Bambino nang hindi niya nakasama si Raisa. Dati nang kinakausap ko si Raisa si Bambino nang nandun pa si Raisa, takot si Bambino. Meron siyang takot na baka may magkamali siya ng salita. Tapos gusto siya pagsalita ng Pranses para naiintindihan niya. Si Bambino ngayon alam niyo si Bambino, sa edad niya 7 taon natuto na mag-Pranses kasi ilang buwan na siya nandun. Pero yung namimix niya na yung salita niya. Kaya pagka nagwabot na 1 taon, baka ewan ko matutunan pa niya yung Espanyol. Yun, nagkausap na kami ni Obyang. Tapos sabi ni Obyang sa akin, makikita mo naman kung inaalagaan ko yung mga anak ni Joanna, sabi niya kasi araw-araw mag-update ako sa iyo. Tapos nakita ko hawak-hawak naman niya yung bata, siya nag-aalaga. Sabi ko, sige, wag ka nang kung mag-a-apply ka, magkatrabaho ka, wag ka nang magtrabaho, total ikaw naman ang mag-aalaga diyan. Ang gagawin namin, yung papadala namin yung pera sa iyo, kung ano yung sobra sa iyo na, sabi ko. At basta ka lang, mag-aalagaan mo lang yung 2 bata. Kasi ang plano daw ng kapatid mo, sabi ko, ang plano ng kapatid mo, kumuha ng passport, kukuha na ng passport sa nakausap ko na kasi na si Joanna, gusto nang kuha na ng passport yung 2 bata para if ever may pagkakataon ay makarating din yung 2 bata rito at dito sila mamumuhay. So, yun ang gusto niya. Pero, sabi ko kay Joanna, ano ba talaga ang gusto mo? Ang magkaroon ng bahay doon at magkaroon ng lupa o mamuhay ka din sa Pilipinas? Tapos, sabi naman ni Joanna, kahit basta makasama ko lang yung mga anak ko. Sabi niya gano'n. Kung ano yung pinaka-posible, pinakamadaling paraan, sabi niya sa akin. Tapos, sabi ni Obyang sa akin, kung daw ba aayusin yung papel, sabi niya ganoon, kailan? Sabi ko, titingnan ko muna kung saan yung pinakamalapit na embassy ng Equatorial Guinea sa Gabon. Kasi yung lugar nyo ay napakalaki ng Gabon, sabi ko. Kaya hindi ko alam kung saan yung embassy, mag-isa ka lang. Ganon. So, yun, okay naman yung usapan namin ng nakausap namin. Ang maganda nga, araw-araw in-update niya ako, especially yung kahit nga yung pinadedede lang niya yung bata Pero ang bata hindi magsisinungaling. Nang kinausap ko si Bambino, sabi ko, Bambino, okay ka ba dyan? Sabi niya, okay daw. Kumakain ka ba na maayos? Oo daw, kumakain siya na maayos. Sabi nga nun ni Bambino. Alam ko naman po mga amigo, nung iniwanan ni Joanna yung mga anak niya, napaka tataba at okay ang katawan. Ngayon malnourished po mga amigo. Kaya sabi ko, kailangan i-monitor. Kung talagang si Joanna gusto mo na mag-stay dito sa Pilipinas ng mga tagal-tagal, gawin niya, muna siya, i-monitor ni anak niya para meron siyang peace of mind. Sabi ko sa kanya gano'n. Siguro gano'n talaga yung ni Joanna Gano'n siguro mga Afrikana na mas pipiliin na, mas gusto nila na kung ano yung gusto nila sa buhay na masusunod, hindi na mangyayari. Pero alam niyo po, para sa akin, ano man yung desisyon ni Joanna sa kanyang mga anak, okay na rin sa akin. Basta ang sabi ko lang, Joanna, wag ako masisisi kung ano man yung mangyayari sa mga anak mo, sabi ko sa kanya. Ako lang, instrumento lang ako ng Lord para tumulong para sa inyo. Pero sa nangyayari ka ako, ang daming nagagalit sa akin, ang daming nagsasabi na puro about sa pera, puro ganyan. Hindi nila naiunawaan yung mga nangyayari sa araw-araw na magkakasama tayo. So sabi nga niya, siya daw wala daw siyang pakialam sa mga ganoon. Wala daw siyang pakialam kesyo hindi siya interesado kung mayroong mga taong sa kanya, yung mga naninira, ganyan. Kasi ang dahil pong naninira sa akin kahit kay Joanna. Sabi ko nga po, kay Joanna, ikaw na bahala Joanna, kung alam ko marami ka akong nagme-message, pero kung may tiwala ka sa akin, sige lang. Pero kung wala kang tiwala sa akin, wala kang problema sa akin. Sabi ko sa kanya ganun. Kasi ang daming
nagsisend ng message sa kanya. Yun po mga amigo. Sa susunod ko kwento ko sa inyo kung ano yung mga yun. So yun po. Si Bamino ay ngayon ang mangyayari, sabi ko this end of the month, pag sahod ko ako ay magpapadala ako para makabili ng mga gamit ni Bambino. Kasi naawa ko sa bata na yung binili nilang gamit before nung nasa may Equatorial Guinea sila, hanggang ngayon yun pa rin. Binili naman ng kapatid niya pero hindi enough. Kaya sabi ko, Bambino, kapag ako bumalik yung nanay mo, sabi mo sa akin kung ano yung mga bibili na gusto mo para at least, kasi doon sa Pilipinas mas mura. Sa kanila po, naku po, baka yung 50,000 mo saglit lang yung pagka binili lang gamit. Baka mahal po ng cost of living sa Gabon. Kaya sabi ko sa kanya, pag bumalik yung nanay mo, bibilang kita ng mga gusto mo. Naalala naman tapos sabi nga ganun pero mula nung nawala si Ilan, talagang lumungkot si Bambino kasi sila lang yung di ba? Iba yung buhay talaga nila before na magkakasama sila. Kaya lang si Wesley nag-aalaga ngayon yung kapatid niya na. Tapos po mga amigo, nalaman ko wala talaga, malalaman mo na walang puso yung kapatid niya si Raisa Isipin mo nung palang kinuha sila doon sa may lugar nila Raisa, hindi po nag-react si Raisa. Sabi lang ni Raisa ay kunin mo yung mga anak mo, yun lang. Tapos after nun, hindi na siya nag-reply. Wala man lang sabi-sabi, basta pinakuha, and then hanggang ngayon walang contact, hindi na nakikipag-usap si Raisa kaya Joanna. At siyempre galit yun kasi kinuha niya yung mga anak salip na sa kanya dumarating lahat ng pera. Kaya nga po sabi ko kay Joanna, dapat siguro ang gawin natin pagka nagpapadala ng pera weekly para at least nababudget. Pagka sa isang padalaan lang, pagka third week pa lang nauubos na agad yung pera nila. Wala naman choice kasi pagka hindi mo pinadala ng pera paano aalagaan yung bata? Yung aalagaan nyo yung kapatid niya hindi na nagtatrabaho, kaya okay lang din naman. Kaya nga mahirap kaya nga yung lagi ko sasabi kay Joanna, pag ikaw nahihirapan sabihin mo sa akin at willing naman ako na kung ano man yung mga naipapromise ko sa iyo before ay bibigay. Pero salbahe si Raisa, matindi. Isipin mo, ilang buwan ako nagpadala sa kanya, nagkaroon ng tindahan, ang bihira. Tapos yung mga bata ginutom yung mga bata. Tapos hanggang yung kuya niya pumunta pa doon. Actually matagal na kukunin yun. Tapos nang pumunta doon, hindi naman ibinigay ni Raisa kasi maliit pa daw masyado yung bata. Ngayon okay nang dali. Tapos awang-awa ako nung nakahiga sa may baba ng sasakyan at doon natutulog yung mga bata kasi nga nagbiyahe sila napakalayo ng lugar nila Raisa. Kahit kayo nung nakita niyo yung video ni Bambino, di ba maawa kayo? Awang-awa ako, lalo na yung bata nire-rescue ng kuya niya din sa may kapatid. So ayun po mga amigo, babalitaan ko po kayo at kung ano yung mangyayari. Pero right now okay naman yung pag-aalaga ni Obiang sa mga anak ni Joanna. At for sure naman minomonitor naman ni Joanna yun. At ang sa amin ang gusto lang namin maalagaan mabuti yung mga bata. So thank you so much po mga amigo, God bless.